Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rene. Taong 1989 sa lalawigan ng Bayawan. Nang panong ito ay nasa 18 taong gulang pa lamang si Rene. Maagang naulila sa mga magulang. Namatay ang kanyang nanay dahil sa sakit na breast cancer, habang ang kanyang tatay naman nagkaroon ng depression at katagalan ay namatay din. Parang palaboy kung titignan si Rene. Pagala-gala lang ito na animoy asong walang may-ari. Samantalang buhay pa naman ang kanyang lolo at lola na siyang mag-aalaga sana sa kanya. Hindi naman mahirap ang antas ng buhay nila. Sa katunayan, may naipundar ang kanyang mga magulang na mga kagamitan at lumang malaking bahay. Ang bahay nila ay nasa bahaging hilaga ng lugar. 2 palapag. Ang disenyo ay pang-ancestral house at malawak ang nasasakupang lupain. Ngunit sa kabila ng lahat, animoy nawalan ng landas si Rene nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nalulong sa bisyo at napabarkada sa mga hindi magandang ehemplo. Hanggang sa dumating ang isang araw, kasalukuyang nasa parke si Rene. Madaling araw at nagmumukmok sa isang bahagi habang may katabing bote ng gin. May lumapit sa kanyang isang lalaki. Tinanong siya nito kung ano ang problema at bakit niya sinasayang ang buhay sa bisyo. Napakunot naman ang mukha ni Rene. Dahil kung magsalita ang bata, animoy malaking tao. Subalit napakaseryoso ng muka at nakatitig lang sa kanyang mga mata habang tumatango. Ang ipinagtataka noon ng binata kung bakit sa ganitong oras ay may batang nasa parke. Nang sandaling ito ay nakaramdam ng kaba si Rene. Nawala ang pagkalasing at animoy nahimasmasan. Nagtitigan lang sila ng bata hanggang sa may inabot ito sa kanya na pulang libreta. Nagdadalawang isip si Rene kung tatanggapin niya ba ang bagay dahil nawiwirduhan. Hanggang sa muling nagsalita ang bata. Ngunit ang boses nito ay matanda na at animoy may sakit na hika. Pagkaangat ng tingin ni Rene sa mukha nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang napaatras at kamuntikan pang maihi sa takot. Naging matanda yung mukha ng bata. Kulubot ang balat. Puti ang buhok. Nakatitig sa kanya habang nakangiti. Eto, iho. Tanggapin mo ang bagay na to. Wika ng matanda. Hindi nakagalaw si Rene. Kusang inaabot ng kamay niya ang pulang libreta. Sumaktong pagkapikit ng kanyang mga mata ay bigla ding nawala ang matanda. Hanggang sa... Teka, panaginip lang. Panaginip lang yun? Wika niya sa kanyang sarili habang naroon sa parke. Ngunit pagkatayo niya ay may nakapa siya sa kanyang bulsa. At pagkadukot niya dito, nanlaki ang kanyang mga mata dahil kulay pulang libreta ang nakuha niya. Binalot ng matinding kilabot ang katawan ng binata. Nagtayuan ang mga balahibo at pinagpawisan ng malamig. Itatapon niya sana ang bagay, ngunit naalala niya ang kanyang napaginipan. Maaaring totoo ang panaginip at sinadyang ibigay sa kanya ang gamit. Kinaumagahan. Sa halip na magpunta sa tahanan ng kaibigan upang magbisyo, umuwi muna siya sa kanilang tahanan. Naiyak naman sa tuwa ang kanyang lolo at lola dahil sa wakas ay umuwi na rin ang kanilang apo. Ang dumi ng kanyang suot. Napakabaho ng amoy na animoy hindi nakaligo ng ilang araw. Biglang naging matino si Rene. Maayos na nakipag-usap sa kanyang lolo at lola at humingi ng tawad. Umakyat siya sa kanyang silid at doon niya binuklat kung ano ang nilalaman ng pulang libreta. Mga maliliit na kataga.
Nababasa niya naman pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. May mga nakaguwit ding iba't ibang klasing selyo, mukha ng demonyo, at yung mga ibang nilalang ay may katawang tao ngunit ang ulo ay hayop. Kinagahaponan, may 2 taong nagwawala sa harapan ng kanilang gate. Binabato ang kanilang trangkahan at tinatawag ang pangalan ni Rene. Pagkasilip ng binata, nakita niya ang 2 niyang kaibigan. Oh, ano bang ginagawa nila, Apo? Parang galit na galit tapos hinahanap ka. Ito pa ang dahilan kung bakit ka umuwi. Ay may nakaaway ka siguro. Wika ng kanyang lola. Hindi po la, wala naman po akong nakaaway eh. Hayaan nyo na lang po sila, baka lasing lang po yung mga yan. Palusot ng binata. Ngunit ang katotohanan, hindi sumipot sa pinag-usapan si Rene kaya galit na galit ang kanyang mga kaibigan. Si Rene kasi ang nanlilibre sa mga ito sa ipinagbabawal na bisyo. Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo ang kanyang mga kaibigan dahil may dumating na otoridad. Nagkalat ang mga basag na bote sa harapan ng kanilang tahanan. Kinuna naman ng payag ang pamilya. Subalit sinabi ni Rene na mga kaibigan niya ito at hindi niya alam kung bakit sila galit sa kanya. Mula noon bihira nang lumabas ng tahanan si Rene. Ito ay dahil sa takot na baka may gawin sa kanya ang mga kaibigan. Wala siyang ginawa sa loob ng bahay kung hindi ang magmukmok. Hanggang sa naisipan niyang muling basahin ang mga kataga. Narinig naman siya ng kanyang lolo. Lumapit ito sa kanya at kita sa muka ang labis na pagtataka. Iho, mga banal na salita ang binabanggit mo. Napakadelikado niyan. Wika ng kanyang lolo. Nagtanong naman ang binata kung bakit. Inabot niya ang pulang libreta sa kanyang lolo. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong libreta. Pero ilan sa mga laman may ideya ko. Basta mag-iingat ka sa pagbabasa, Apo. Mabuti siguro, ipakita mo muna sa mga biyasa. Baka makatawag ka ng masamang kaluluwa. Wika ng kanyang lolo. Hindi naman naniwala ang binata. Ngumiwi lang ang bibig at pinipigilan ang sariling tumawa. Hindi naniniwala si Rene sa mga ganitong usapin. Hanggang sa nagpatuloy ng pagbabasa ang binata at halos lahat ng laman ay nabasa niya na. Isang gabi, nakarinig siya ng pag-ungol mula sa gilid ng katre. Pagkalingon ni Rene, halos maiyi siya sa takot dahil may nakadungaw sa kanyang muka. Isang napakaitim na figura. Animoy kalabaw na may sungay na paikot. Nanlilisik pa ang pulang mga mata. Bumalikwas si Rene at hindi niya inalis ang tingin doon sa nilalang. Hanggang sa tumayo ito at halos umabot sa siling ang ulo sa tangkad. May katawang tao at napakaraming balahibo. Isang demonyo. Hindi nakagalaw si Rene at nanginginig ang katawan sa takot. Lumapit naman sa kanya ang nilalang. Tumatawa pa ito na animoy galing sa ilalim ng lupa ang tinig. Tumakbo ang binata sa pintuan. Paulit-ulit na inikot ang doorknob ngunit ayaw nitong bumukas. Biglang lumangit-ngit ang bintana. Pumasok sa loob ng kwarto ang napakalamig na hangin. Umiikot pa ito na animoy ipo-ipo. May kasama pa itong kakaibang tinig. May umiiyak, tumatawa, boses ng nagtatalo at nasasaktan. Ang lakas ng loob mong gisingin ako. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Wika ng nilalang. Hindi nakakibo si Rene. Naghahabol siya ng hininga. Pawis na pawis ang muka habang unti-unting umuupo sa sahig. Hanggang sa biglang may gumuhit doon sa lupa. Kitang-kita ni Rene na animoy apoy na umuukit at naging isang simbolo
bituin na nasa gitna ng malaking bilog. Parang mababaliw na ang binata ng sandaling ito. Muli namang nagsalita ang demonyo. Ayon dito, anumang gustuhin ng binata, sabihin niya lang ng maayos ang mga katagang napili mula sa pulang libreta. Dito na biglang kumalma ang buong paligid. Nawala ang napakalamig na hangin at yung nakaguhit sa sahig. Unti-unti ding naglaho ang demonyo habang tumatawa. Nang sandaling ito, nabuksan niya na ang pintuan kaya kumaripas siya ng takbo pababa ng bahay. Nagtungo siya sa kusina at uminom ng tubig. Medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam. Subalit, napansin niyang maliwanag na pala sa labas ng bahay. Mas lalong naguluhan si Rene dahil nang makita niya ang nilalang ay napakadilim pa ng paligid. Ngunit ng sandaling ito, nakita niya pa ang lolo na nasa beranda at nakaupo sa tumba-tumba, habang ang lola niya naman ay nagwawalis doon sa bakuran. Hindi makapaniwala si Rene sa kanyang mga nakita. Ngunit magpasaganon pa man ay nanatiling lihim ito sa kanya. Dahil kapag sinabi niya ito sa ibang tao, iisiping nababaliw na siya ng dahil sa droga. Lumipas ang isang buwan. Nagsimula nang gumala si Rene sa lungsod. Patuloy siyang nabagot dahil sa pananatili sa loob ng tahanan. Muli siyang pumunta sa parke. Umupo kung saan niya nakita yung tao sa panaginip. Nang sandaling ito ay takip silim na. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin sa mga naglalarong bata sa bulwagan ng simbahan. Ilang sandali pa ay may tumabi sa kanya. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin. Subalit bigla itong nagsalita. Napalunok ng laway si Rene dahil ito yung matandang nagbigay ng libreta. Ikaw ang napili dahil wala nang saysayang buhay mo. Gayon, bukas na sa iyo ang mga kaalaman at nasa iyo na kung gagamitin mo sa masama o mabuti. Mag-iingat ka, Rene. Wika ng matanda at paglingon niya, bigla na lang itong naglaho. Hinaplos niya ang kanyang muka. Niyugyog ang ulo at inisip sa sarili na nababaliw na siya. Hanggang sa may nakita siyang isang babae na hindi kalayuan sa kanyang pwesto. Dalaga ito. May 3 kalalakihan ang lumalapit doon sa babae. Naging malakas ang pakiramdam niya. Narinig niya ang mga sinasabi ng kalalakihan. May balak silang nakawan ang dalaga. Nagkatotoo ang lahat ng narinig ni Rene. Nakita niya na may inilabas na patalim ang isang lalaki at pinapaabot ang bag na hawak ng dalaga. Nakaramdam ng galit si Rene. Tinungo niya ang mga kalalakihan at dinuro isa-isa sa muka. Hoy, tigilan niyo nga yan. Ang lalaki ng katawan niyo, pero wala kayong ibang alam kung hindi yung magnakaw. Wika nito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Nagtaka siya sa sarili kung bakit biglang tumapang at lumakas ang kuryosidad. Ano? Ano sinasabi mo? Buang ka ba? Kung saksakin ko kaya yung tagiliran mo. Umalis ka na dito ha, habang hindi pa mainit yung ulo ko. Wika ng magnanakaw. Habang yung babae naman, nakatulala at lumuluha na ang mga mata. Umabante ng paglalakad si Rene. Tinapik ang balikat ng babae at sinabing umalis na ito. Walang sabi-sabi ay kaagad tumayo ang dalaga at tumakbo. Inundayan naman ng suntok sa mukha si Rene ng isa sa mga kalalakihan, habang yung isa pa ay sinipa siya sa sikmura. Hindi alintana ni Rene ang sakit sa katawan at pumalag pa ito. Hanggang sa hindi niya alam kung bakit bumubuka na ang kanyang bibig at nagbibigkas ng kung anong mga kataga. Napahinto ang 3 kalalakihan. Nagtinginan sa isa't isa at kita sa muka ang pagkataranta. Ilang sandali pa ay muli siyang sinipa ng lalaki, ngunit sa hindi malamang dahilan,
Nanigas ang katawan nito at bumagsak na lang sa lupa. Lumapit pa sa kanya yung isa. Ngunit nang titigan ito sa mata ni Rene, bigla na lang itong napahinto at kita sa muka ang pagkatakot. Hindi tao! Hindi siya tao! Wika ng magnanakaw at kumaripas ng takbo. Yung isa naman na may hawak na patalim, nakakunot ang muka at nagtataka sa mga naganap. Ngunit magpasaganon pa man ay hindi ito natakot. Sa halip ay inambahan niya ng saksak si Rene. Ngunit dinuro ng binata ang daliri sa noo ng lalaki. Kapag tinuloy mo yan, sa'yo tatama yung panaksak. Wika ni Rene. Napalunok ng laway ang lalaki. Dahan-dahan itong umatras at tumakbo. Samantalang si Rene naman ay animoy na alimpungatan. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Umupo sa gilid at nagtaka sa mga nagawa niya. Napatingin sa isang banda at halata sa muka ang malalim na pag-iisip. Maraming salamat sa iyo ah. Ano bang pangalan mo? Wika ng dalaga. Bumalik ito nang umalis na ang mga magdanakaw. Hindi kaagad nakapagsalita si Rene. Nahihiya ito sa dalaga. Maganda ang dalaga at angat na angat ang kutis nitong maputi. Ilang sandali pa ay nagpakilala na si Rene. Itago na lang natin ang pangalan ng dalaga bilang Adila. Ganun ba? Sa ganitong oras, huwag kang magpapakumpiyansa sa lugar ah. Marami kasing masamang tao eh. Sige na, aalis na ako. Masaya akong nakilala kita, Adila. Wika ni Rene. Habang naglalakad pa uwi ay baka sa mukha ng binata ang pagkabalisa. Panay ito ng kapa sa kanyang bulsa at naroon ang pulang libreta. Binabagabag ang kanyang isipan kung bakit bigla siyang lumakas. Nagbitaw pa ng mga kataga at lumakas din ang pakiramdam. Nang makarating siya sa tahanan, muli niyang binuklat ang pulang libreta. Nang sandaling ito ay binabasa niya ang ilan sa mga kataga. Ngunit napakanot ang kanyang muka dahil may kaukulang paliwanag na ang mga kataga. Naririnig niya ito sa bawat pagbanggit niya ng mga salita. Yung bang kapag nagbabasa siya ay may bumubulong sa kanya. Nalaman ng binata na pantawag at paghiling pala sa demonyo ang kanyang binabasa. Ngunit sa likod ng mga pangamba sa mga naganap, nagpatuloy sa pagkabisado si Rene sa mga salita. Hanggang sa paglipas ng panahon, nakakakita na siya ng iba't ibang uri ng elemento. Mga kaluluwa, pare na putol ang ulo, umaatungal na babae sa gilid ng simbahan at walang mata, at kung paminsan, mga kapre at iba't ibang uri ng lamang lupa. Doon naman sa mga kaluluwa, nalaman ni Rene na hangad nito ang katarungan. Paminsan ay may gustong sabihin sa mga kamag-anak na mensahe kaya hindi pa lumilisan sa lupa. Hanggang sa dumating ang isang araw, nagtaka ang binata kung bakit may kausap ang kanyang lolo sa bulwagan ng bahay. At pagkasilip niya dito ay nakita niya si Adila. Napakaganda. Ibang-iba ang itsura sa liwanag. Mapula ang mga labi at hindi maiwasang mahiya ni Rene. Uy, nag-ikot ako sa baryo eh. Dito ka lang pala nakatira. Malaki pala yung bahay nyo, no? Kumusta? Wika ng dalaga na siyang ikinagulat ni Rene. Kung magsalita kasi ito ay parang matagal na silang magkakilala. Ngunit magpasaganon pa man, ngumiti na lang si Rene at sinabing maayos lang ang kalagayan niya. Nagtanong ang binata kung bakit napabisita si Adila. Sinabi naman nito na nabanggit niya sa kanyang mga magulang ang nangyari, kaya gusto siyang makilala ng mga ito. Nakakahiya eh. Wag na lang siguro. Ikamusta mo na lang ako sa kanila. Wika ni Rene at kumunot naman ang mukha ng dalaga dahil nahirapan ito sa paghahanap sa kanya. Ano bang kinakaya mo, apo? May itsura ka naman.
Wala ka nga ng ligo. Wika ng kanyang lolo. Napakamot na lang ng ulo si Rene. Pinapasok niya ng bahay si Adila at pinag-antay sandali. Naligo ang binata at pumorma. Sinamahan niya ang dalaga at nalaman niyang taga Santa Catalina lang ito. Masasabing may kaya sila sa buhay. Malaki ang bahay at napakaganda ng mga tanim na nakapaligid sa bakuran. Nagpasalamat ang mga magulang ni Adila at pinaganda siya ng makakain. Matapos nun, nag-usap silang dalawa sa harapan ng beranda. Sa isip ni Rene ay nanliligaw na siya kay Adila. Nalaman ni Rene na kaya pala nagpunta ang dalaga doon sa simbahan upang bisitahin sana ang kaibigang namatay. Subalit naudlot ito nang kamuntikan siyang manakawan. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Rene. Hinatid siya ng dalaga hanggang sa bakuran. Kaso nga lang, may lumapit na isang matandang lalaki. Nakatitig ito sa kanya ng masama habang nakangiti. Sobrang weirdo ng pagkilos na animoy baliw. Napansin ni Rene na may kung anong anino na nasa likuran ng matanda. Hindi naman nagpahalata si Rene hanggang sa biglang nagsalita si Adila. Ay, si Tio Abong, kapitbahay namin. Kamag-anak daw siya ng tatay ko. Pagpapakilala ni Adila. Tumango naman si Rene hanggang sa nagwika ang matanda ng, Ito ba ang sinabi mong tumulong sa'yo? Parang lampa. Parang adik. Wika nito. Medyo nakaramdam ng kaunting pagkainis si Rene. Subalit pinigilan niya ang sariling makapagbitaw ng salita. Hinila siya ni Adila palayo at sinabing huwag intindihin ng matanda dahil ganun daw talaga ang ugali nito. Tumango naman si Rene. Sumaktong may dumaang sasakyang pampasahero kaya kaagad siyang nakasakay. Pagsapit ng gabi, nakaramdam ng pananakit ng katawan si Rene. Bahagya siyang uminit na tila lalagnatin. Noong magpapahinga na sana, biglang sumakit ang kanyang ulo. Sakit na animoy pinupukpok ng martilyo. Napadaing si Rene. Paulit-ulit na sumasakit at pabigla-bigla ang pintig. Nahilo na ang binata ng sandaling ito. Kapakapa niya ang railings ng hagdan pababa ng kanilang tahanan. Nagtungo siya sa kusina at kukuha sana ng gamot sa aparador. Subalit bigla na lang siyang natumba sa gilid ng pintuan. Lumalabo na ang kanyang paningin. Hanggang sa nagkaroon siya ng pangitain. Nakita niya si matandang Abong na nakangiti. Ngunit nanlilisik ang mga mata. Tuwang-tuwa ito at sinasabihan siyang kampon ng demonyo katulad niya. Dito napagtanto ng binata na kinukulam siya ng matanda. Magbibigkas pa sana siya ng mga salita. Ngunit hindi niya kayang ibuka ang kanyang bibig na animoy may pumipigil. Hanggang sa tuluyan ng dumilim ang kanyang paningin at nahimatay. Nakita niya na lang ang sarili na nasa loob ng sala katabi si Adila habang pinapaypayan siya nito. Bakit nandito ka? Ang sakit ng ulo ko ha. Wika ni Rene. Nagpunta kasi ko dito, nag-aalala ako sa iyo eh. Mangkukulam kasi si Tio Abong. Nakita ko na masama yung tingin niya sa iyo eh. Alam mo bang napakarami ng reklamo sa kanya dahil sa mga ginawa niyang pangkukulam? Hindi naman siya mademanda kasi wala namang ebidensya. Natakot ako para sa iyo Rene, lalo na sinabi ng lolo mo na nakahandusay ka na lang daw sa bukana sa kusina eh. Tapos may mga langgam daw na lumalabas sa bibig mo. Wika ni Adila at hindi nakapagsalita si Rene. Marahan itong tumayo at galit na galit ang muka. Nagbihis ang binata. Sinabihan niya si Adila na pupuntahan niya si Abong. Pinigilan naman siya ng dalaga at sinabing baka mapano. Isang napakadelikadong tao ni Abong at mahirap itong kalabanin. Magpasaganon pa man ay hindi nakinig si Rene.
Nagpatuloy siya sa paglalakad at wala nang nagawa ang dalaga kung hindi ang samahan ito. Pagkarating nila ng Santa Catalina, tirik na tirik ang araw ng mga oras na yun. Napakainit at pawis na pawis si Rene. Habang si Adila naman, hindi mapakali ang kanyang muka. Itinuro ni Adila ang daanan papunta sa bahay ni Abong. Isang diretsyong daanan patungo sa dagat at ang bawat gilid ay taniman ng palay. Naglakad ang binata. Paulit-ulit niyang pinipigilan si Rene. Hindi alintana ng dalaga kung ano ang mangyayari sa kanya. Sobrang nag-aalala siya para kay Rene. Ilang distansya na lang ang layo nila. Dito na huminto ang dalaga. Nakita niya ang bahay at nakasilip sa bintana si Abong. Mabilis na naglakad si Rene patungo sa tahanan. Lumabas ito ng tahanan. Nakatitig sa kanya at bumubuka ang bibig. Sumagot naman ang orasyon ng binata. Sinipa niya ang trangkahan at unti-unting inangat ang kamay. Habang si Abong, animoy natuwa pa sa ginagawa ni Rene. Ilang sandali pa ay nagtahula na ang mga aso at may sumilip na 2 bata sa bintana. Umiiyak ang mga ito at tinatawag ang pangalan ng kanilang lolo. Pinatahimik naman sila ni Abong. Kaso nga lang biglang sumakit ang katawan ni Rene. Batid ng binata na tinatamaan siya ng tigalpo ng matanda. Hindi gumagana ang pangdepensa ni Rene. Kaya naman ipinikit niya ang mga mata at humiling sa demonyo. Ano? Hihiling ka ng tulong sa amo mo? Pareho lang naman tayong demonyo. Wika ni Abong. Pareho nga tayong demonyo, pero malinis at mabuti ang hangarin ko. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Bakit gusto mo kong patayin? Tanong ni Rene. Hindi nakapagsalita si Abong. Lumapit ito nang lumapit kay Rene. At noong nahawakan niya ang balikat ng binata, tinabig ito ni Rene at inundayan ng malakas na suntok sa mukha ang matanda. Kita ang pagsimangot sa mukha ni Abong. Umatras ito hanggang sa natumba sa lupa. Susundan pa sana niya ng isa pang suntok. Ngunit biglang nagsalita si Adila. Sinabi nito na itigil ang kanilang ginagawa. Samantala, inagaw ni Abong ang pagkakataon upang mahawakan si Rene. Namilipit ito sa sakit. Hindi maigalaw ang katawan at nahirapang huminga. Kinikitil na ni Abong ang kanyang buhay. Unti-unting lumuluhod sa lupa si Rene. Hanggang sa narinig niya ang boses ng taong nagbigay sa kanya ng libreta. Sinabi nitong hawakan niya ang matanda upang maibalik ang binibitawang orasyon. Hirap man sa paggalaw. Pilit na inaangat ni Rene ang kanyang kamay at hinawakan ng bewang ni Abong. Animoy na kuryente ang matanda. Nanginginig ang katawan at muling natumba sa lupa. Dinaganan ito ni Rene at inambahan ng isang malakas na suntok. Ngunit sumigaw ang mga apo nito. Nagmamakaawa sila na wag saktan ng kanilang lolo. Nakita niya naman si Abong na tumutulo ang luha habang nakatitig sa mga bata. Dito na nakaramdam ng konsensya si Rene. Binitawan niya ang matanda. Binalaan na kapag inulit niya pa ang ginagawa doon sa lugar, papatayin niya na ang matanda ng walang pag-aalinlangan. Hindi naman na nagsalita pa si Abong. Marahan siyang tumayo at kaagad na nilapitan ang kanyang mga apo. Wala nang sabi-sabi pa. Tumalikod na si Rene at mabilis na naglakad paalis ng lugar. May mga residente na kasing nagpunta doon sa tahanan. Habang si Adila naman, nakasunod lang ito ng lakad sa binata, nang hihingi ng paumanhin dahil sa lahat ng kaganapan. Ayos lang Adila. Mabuti na lang din sinubok niya ako para alam niya yung mangyayari sa kanya. Lalo pa marami siyang ginagambala dito sa lugar niyo eh. Wika ng binata. Matapos ng kaganapan ay nagbago na si Abong.
Sa katunayan ay nangingi ito ng paumanhin kay Adila. At kagaya ng inaasahan, nagkamabutihang loob si Adila at Rene at naging magkasintahan. Nagbago ang buhay ni Rene. Mula sa walang pag-asang buhay, bumalik sa realidad ang binata. Bagaman nabiyayaan ito ng kaalaman sa kaliwa, subalit ang kanyang hangarin ay mabuti. Walang pinipinsala at kalaunan, naging manggagamot pa. At lahat ng ito ay nagsimula nang dahil sa pulang libreta.